Marcos Jr. inilaglag na. Nako, dating malapit na tao kay Pangulong Marcos Jr. ay kumanta na. Nako po, ano kaya na naman to? Oo, na hindi daw si Marcos Jr. ang nagplano ng pag-aresto kay Pangulong Duterte at pagdala sa Netherlands. Nako po, eto na nga, nagkakabistuhan na tayo dito. Sino kaya? Ang lamig ng aircon ko. Sino kaya tong hinayupak na ito? At ano kaya? Sino kaya ang talaga midigay pa? Sino kaya talaga ang nagplano sa pagdakip kay Pangulong Duterte? At eto nga daw ay isa sa mga malapit na kaibigan or kamag-anak ni Marcos Jr. na kumanta na. Nagkakaturuan na naman Ano to? Nagkakaturuan na dito? Mukhang kakaiba na ito Oo, sabi nung isa, hindi naman daw siya, pero sabi nung isa, gano'n. Alam mo, nagiging malabo na, malabo na ho ang nangyayari. Oo, kesyo hindi daw si Marcos, kesyo may iba daw nagplano. Sino ba tong nagplano na to? Mahirap ito Ito ay kung totoo man na iba talaga ang nagplano, so ibig sabihin kinokontrol si Marcos Jr. Mahirap po ito kapag kontrolado ng ibang tao ang presidente. Medyo kabahan ho tayo dito, medyo nanganganib ang Pilipinas. Paano na lang kung halimbawa sabihin ng taong to na ipaubaya mo na ang Pilipinas sa mga Amerikano, okay na yan, pabayaan mo na. Baktay tayo dito. Oo, at eto nga yung video na yun, huwag na natin patagalin, no? Ayan na, pasok, Atty. Sal. Alam niya, may lumapit sa akin. Ayan na. Isang malapit na kaibigan ng Presidente Marcos Jr. Oh. Ang sabi ko sa kanya, alam ba ni Bongit yung ginagawa niya? Alam niyo ba na nanganganib ang panguluhan niya dahil sa maling mga galaw niya? Sinusunod niya ang payo ng kanyang mga abogadong mali. Siya ang nalalaglag. Alam po niyo, sabi sa akin ng malapit niyang kaibigan, siyempre hindi ko na sasabihin kung sino. Maniniwala ka ba, Sal, na hindi siya nagplano niyan? Iba. Alam ko na kung sino iba. Kaya, kung totoo yan, sabihin mo sa kanya, yung posisyon niya tama, walang jurisdiction. Kaya, hindi siya magkakamali kung kukunin niya uli. O gaya ng ginawa ng Italian government, kukunin niya si Digong. Ibabalik niya sa Pilipinas. Sapagkat, mulat sa pool naman ang sinasabi niya, walang jurisdiction. Ang nagkamali lang, yung mga bata niya. Yan, yung si Torres, si Marbil, yung DILG, yung SOJ, puro mali. Pero, yung presidente, tama, walang jurisdiction. Magkamali lang. Naku, kung ganyan, no, mahirap talaga to. Ay, ba't may palakpak? No, mahirap to kasi isipin nyo maigi, Parang ano to parang etong kung sino man tong nagplano na to at kung hindi si Marcos Jr. Naku po, alam naman ho natin kapag sa oras na siningil na ng hustisya or katotohanan etong ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang maaapektuhan ho dito ng husto at maaaring ma-impeach at makulong panghabang buhay, walang iba kundi si Marcos Jr. Ngayon, kung ibang nagplano nito, sa madaling salita, pinapahamak niya si Marcos Jr. So ibig sabihin parang inilalaglag siya or tinatawag na parang ay sige, gawin natin to. Hindi naman tayo yung mananagot nito, si Marcos naman. Mahirap po ito. Naku po, nakakatakot to Sino kaya? Letter A, Torre. Letter B, Liza Araneta Marcos. Ay, ba't Liza?
Letter C, Romualdez, or letter D, NPA. Mamili na kayo. Kasi isipin nyo hindi niya ba naisip na maaaring mapahamak si Marcos Jr. pag ginawa niya to kung sino man yung nagplano na yan? Kung sino man yung puta na, mukhang dito papasok yung panaginip ko. Yung panaginip ko kamakailan lang na pagkatapos nilang durugin or pagkatapos nilang hindi pala durugin, pagkatapos nilang trabahuin ang mga Duterte ay isusunod nila si Marcos Jr. para yung isang tao na yun, siya yung maghari at maging pangulo ng bansang Pilipinas. Para maging panghabang buhay din siya, maging ang kanyang pangarap kasi ay Prime Minister. Prime Minister. So madali niya nang magagawa yun sa oras na pati itong si Marcos ay mawala sa kanyang landas. Naku po, kabahan ka rito, Pangulong Bongbong Marcos. Oo, pinapahamak ka ng mga yan. Kasi ito, isipin nyo, lahat ng nangyayari ho dito, walang iba na mapuputukan nito ay kundi ang presidente. So, yung pagdala dyan kay Pangulong Duterte sa Netherlands, yung pagdala ho dyan at isa pong malaking krimen ho yan dahil wala na pong jurisdiction dito ang ICC sa Pilipinas. At isa pong malaking pagkakamaling gawain, talagang maituturing mo na pinaka worst criminal ever sa Pilipinas itong pagbigay mo ng isang kababayan mo sa mga dayuhan. Naku po, nakakatakot to. Ito, sino kaya to? Patupad kaya sabi ko, aminin niya na mali yung mga bata niya at kunin niya ulit, dali niya rito. Maniwala kayo, matitigil yung pagpuprotesta ng Pwede taong yun. bayan. Kasi kako, pag hindi niya ginawa yan, talagang mapanganib. Alam niyo, sabi ko, nakalimutan niya na ba nangyari sa kanyang ama? Nakalimutan niya na ba nangyari kay Erap Estrada? Mahuhulit na naman yan. Ayaw natin yan. Sabi mo sa kanya, ayaw na ayaw ng grupo ng Duterte yan. Sapagkat pag ginawa yan, balik na naman tayo, bagsak na naman ang ekonomiya natin. Eto, nalugmok na nga, lulugmokin na naman. Sabi niya, gusto ko sana i-reconcile yung dalawa. Gawin mo. Gawin mo i-reconcile. At ako naman dito sa... Alam nyo, dito ko napagtatanto yung kwento. Kasi may isa kasi akong kaibigan na nakwento na nakaharap nila noon si Pangulong Marcos. Kasi ako, naniniwala ko na lahat ng nangyayari to ay pasimuno nito ay si Pangulong Marcos Jr. Pero may sinabi sa akin yung kaibigan ko na yun na hindi. Sa palagay ko, hindi si Marcos ang may kagagawa nito. Oo, talagang may nagko-control kay Marcos Jr. Kasi nung nakita namin siya, iba siya. Lahat daw ng tanong nila, hindi daw tinatanggap ni Marcos, kundi tinatanong niya doon doon sa taong yun. So sa madaling salita, etong si Marcos Jr., hindi niya daw ito may isip kasi wala daw talagang alam etong si Marcos Jr. Kasi isipin nyo, kapag pinagdugtong-dugtong nyo eto na lang yung pagsisinungaling ni Marcos Jr. na walang baril sa KOJC compound. Hindi niya ba nagets yun na mapapahamak ako dito kasi parang kitang-kita naman ng buong Pilipinas na may mga baril yun. Pangalawa, yung speech niya na kesyo wala daw yung tipong yung unang-unang speech niya na banat sa mga pinabili daw ng suka. So isipin nyo maigi yung kung ikaw nasa katinuan ka at may utak ka pa, may pag-iisip ka pa, hindi mo sasabihin nyo kasi maapektuhan yung mga kandidato mo. So eto talaga, lumalabas na ngayon talaga na etong si Marcos Jr. ay kontrolado ng ibang tao. At hindi namamalayan ni Marcos Jr. na pati siya ay unti-unti na rin inangat-ngat o unti-unti na rin inilalaglag ng taong ito. Delikado yan. Oo, mahirap yung ganito. No? Kasi lahat ng nangyaring paglabag sa batas na nangyari dito sa Pilipinas, ang putok nito kay Marcos Jr. Hindi ho sa ibang tao, kundi sa kanya lang lahat. Siya po lahat ang sasalo nito.
No, siya lahat ng sasalo nitong ano na to, nitong problema na to, itong mga ginawa nilang kabulastugan. Lahat ng demanda, lahat ng ano siya yung magdurusa. Oo, siya yung siya yung magdurusa siya yung mananagot. So kung ibang tao pala ang nagmamando kay Marcos Jr., sa madaling salita ay talagang gusto siyang ipahamak ng taong to. Naku po. Kabila. Kung talagang hindi siya kasama dyan, yung mga nagplano niyan, alam ko na kung sinong tinutukoy mo, hindi mo lang masabi sa akin, ama, presidente siya ng bansa. Yung mga nagplano, hindi yung mga presidente yan eh. Ha? Ngayon siya manindigan. Pakita niya na pareho siya ng tatay niyang marunong manindigan pag may desisyon, may political will. Oh, kaya ano ang sabi ko doon sa kaibigan matalik nitong itong presidente ng bansa ngayon. Attorney Sal, ngayon po na natalakay natin ang issue na ito, may panibago na naman na pag-uusapan ng ating mga kababayan buong mundo na may nangyari pala na ganyan na ibinalik sa kanilang kustudiya ng bansa. Tapos nangyari, recently lang, Attorney Sal, 25 February. Bago lang, ngayong taon lang. Alin niya, baka yan yung sinasabi ko rin na convict. Pagkatapos yung pinanggalingan ng bansa, sabi sa ICC, withdraw na kami, balik mo, amin na uli yan. Okay no, binalik. Walang mga ICC. So, yan ang sinasabi natin. May ICC, walang ngipin yan. Unang-una, yan ay nabubuhay lamang sa kontribusyon ng mga membrong Estado. Walang sariling pulis. Kaya kung mayroong warrant of arrest, kailangang makiusap pa sila doon sa lokal na bansa kung saan kukunin nila yung gusto nilang aresto yun. Thank you, Attorney Sal. Samantala, ipinaabot po ni Attorney Nicholas Kaufman, ang legal counsel ni former President Duterte, ang mensahe po ng pamilya Duterte sa kanilang mga supporter kaugnay sa kasong kinahaharap ng dating Pangulo sa ICC. Ano nga ba ang kanilang panawagan? Yan ang report ni Anton Zero mula sa The Hague. Hiniling ng pamilya Duterte sa mga taga-suporta nila na dapat igalang ang proseso ng korte at walang sinuman ang dapat na makialam sa desisyon ng International Criminal Court kaugnay sa kasong kinakaharap ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Lubos ang pasasalamat ng dating Pangulo sa patuloy na suporta ng mga Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo. Ayon sa kanyang legal counsel na si Atty. Nicholas Kaufman, hindi ito lingid sa kaalaman ng pamilya Duterte. Gayunpaman, may mahalaga silang hiling sa publiko, isang panawagan para sa respeto sa legal na proseso. And the family want me to convey a message that the judicial process must be respected. There must be absolutely no interference with the independence of the court, with the judges, and for all the parties. Binigyan din ni Kaufman na sensitibo ang bawat kasong dinidinig sa ICC. Maraming panig ang sangkot sa proseso, kabilang ang prosekusyon, depensa at pati na rin ang mga biktima. Every case at the International Criminal Court is always a highly charged case from a political point of view. There are participants in that process. There's the prosecution, there's the defense, and also there are the victims. The victims' counsels will make their submissions in court. Hindi, yung about naman ho dun sa paggalang sa proseso ng ICC, ginagalang ho ng mga Pilipino yan. Wala hong sinasabi ang ano dyan. Kaso nga lang, ang nangyari kasi, hindi na kasi dapat na mailagay dyan si Pangulong Duterte. No. At ang unang hindi gumagalang sa isang proseso ay walang iba kundi ang Administrasyong Marcos. Kasi may korte naman tayo dito, may batas naman tayo dito na kahit papano umaandar naman, bakit kailangan pang dalhin sa ibang bansa at doon litisin? Samantalang dito sa Pilipinas, kayang-kaya namang harapin ni Pangulong Duterte yung mga kaso na isinasampa sa kanya or ibinibintang sa kanya. Diba? So kayang-kaya naman niyang harapin yun, pero bakit dinala pa dun? Kaya tanga na, sorry na rin. Pamura tuloy ako. Kaya nga, ito, nanaginip ako. Naku po, ito na naman. Nanaginip na naman ako. Parang ang mangyayari dito, parang mababaliktad talaga ang sitwasyon. Parang yung isa yung dadalin doon, tas yung isa naman yung papauwiin.
Naku, kawawang nila lang. Their right to make those submissions must be respected. Nagbabala rin si Kaufman na anumang uri ng panghihimasok o hindi paggalang sa proseso ng ICC ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kaso. Well, it can have a negative impact on the proceedings if, as I said, the media or the supporters turn against the judicial process. And the judicial process must be respected. As I've said, this issue is the subject of intense debate in the Philippines. But let's just put the politics on one side and the judicial process on the other side. Samantala, nang tanungin kung may posibilidad na may basura ang kaso bago ang confirmation hearing sa Setyembre, iginit ni Kaufman na nasa kamay ito ng mga hukom, pero matibay niya ang posisyon ng kanilang kampo. Kulang sa jurisdiksyon ng ICC para litisin ang kaso, lalo tumatras na ang Pilipinas sa Rome Statute. It's the judges who decide when to hear that argument. Obviously, I would like it to be heard first of all. I believe that there are compelling arguments and I will seek to persuade the judges, but the people who decide at the end of the day are the judges themselves. It's not my job to presume anything here. I believe that there is a strong argument for the lack of ability to exercise jurisdiction given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. I hope that the judges will accept my submissions. Bukod dito, Baka nga baka nga malamang sa malamang pag naurat na tong ICC. Baka sila na mismo magsabi na ibalik nyo na nga doon si Duterte. Ibalik nyo na nga to doon sa Pilipinas. Kami na mo problema dyan. Imbis na marami pa kaming asikasuhin. Ang sarap-sarap ng buhay namin dito. Diba? Tapos alam naman natin na medyo may kaso din etong mga Marcos sa ibang bansa. Baka mamaya pag yun ang gumana naku po, kawawa. pinag-aaralan na rin ng kampo ni Duterte ang posibilidad ng pansamantalang paglaya ng dating Pangulo habang nililitis ang kaso. Once again, interim release is a complex process. We're considering it and we will file it at the appropriate time. Tungkol naman kay ICC Prosecutor Attorney Karim Khan, inamin ni Kaufman na matagal na niyang kilala ito. I've never worked with Karim Khan on a case together. I know Karim Khan for many years. He has a similar background to the background that I have. We've been working in international criminal tribunals for many years. I was a former prosecutor, so was he. So we've both worked on both sides of the tennis court, if I can put it that way. Gayunpaman, umasa siyang magiging patas si Khan sa paghawak ng kaso. I respect him. I hope that he will be fair. I have no reason to doubt that he will be extremely fair in this process. And as I said, I look forward to working opposite him in the courtroom. Sa huli, tiniyak ni Kaufman na nasa maayos na kalagayan si dating Pangulong Duterte sa ICC Ang liit Detention lang pala Center. niya, no? Mula dito sa The Hague, Netherlands, Ang liit lang pala nitong nung kulungan ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News. Attorney Sal, ano pong masasabi nyo sa mga argumento ng abogado ng dating Pasok, Pangulo? Atty. Sal. Yan po gusto niya. Pasukan mo. Wala akong marinig, Jay. Patay, walang marinig. coming from your end. Nako po. Sige, Attorney Sal, ano muna tayo? Ayusin muna natin yung technical glitch. At habang inaayos yan, meron muna tayong respeto para sa dating Philippines. Duterte ay narito sa Pinoy na suporta sa kabila ng kanyang pagka-retain sa ICC sa The Hague, Netherlands. Uy, may sounds. Bakit ganun? Dito tayo. Alam nyo, etong tawag dito, etong balitang ito, mabalik ko tayo doon sa kasi nga ito nangyari diyan. May mga nagsabi din kasi na parang binibigyan nila ng advice etong si Marcos Jr. na sige, dalhin mo yan doon sa ibang bansa. Oo, pumayag ka. Oo, at hindi naman na yan makakalabas doon. Yun yung sinasabi nung mga sulsulerong bubuyog, mga ulikba doon kay Marcos Jr. Kaso nga lang, hindi, yun nga, sinasabi nga, kagaya nung sinabi ni Pangulong Duterte na weak leader nga tong si Marcos, kaya parang napapaniwala agad siya. Alam nyo, ito may panaginip na naman ako. Hindi kaya sa lahat ng nangyayari ngayon, si Amy Marcos ang may pakana nito.
kunwari nag-aaway-away sila, kunwari hindi siya, alam mo yun kasi ano to kadalasan na yun yung plot twist, tama ba yung sinabi ko sa mga nangyayari. Alam mo, isisipin nyo maigi, si Jaime Marcos kunwari kakampi pa hanggang ngayon ng mga Duterte, yan yung kanyang pinapakita. Pangalawa, kunwari magkalaban sila ng kapatid niya. Pangatlo, kunwari magkalaban sila at against din siya kay Romualdez. Hindi kaya talagang, kasi biruin mo kahit presidente ka, ati ako, ati pa rin ako. Parang yung sa panaginip kong yun, parang may posibilidad na etong si Jaime Marcos, si Romualdez ang may mga pakana ng mga nangyayaring ito. Kayo, ano nasa isip niyo? Kasi kadalasan yung mga nagmamaang-maangan na kakampi, yun paminsan yung talagang hudas sa lahat pero panaginip lang naman yun. So wala namang katotohanan ho yun. So dito tayo, utak ng ilang abogado nakukulayan dahil sa politika. Panorin mo natin to. Para pareho takbo dapat ng utak ng mga abogado kung hindi nakukulayan ng politika ang kanilang opinyon. Ang problema sa mga abogado na iba, pag galit kay Duterte, iba na ang opinion. Yan ang mahirap Kaya kung matino kang abogado, kung ano lang ang sinasabi ng saligang batas, susundin mo. Tama. Abay, naman. meron ka pong post recently, sir, sa Facebook patungkol sa ulat ng Al Jazeera na Italy releases... Pero kasi halimbawa mga galit na abogado kay Pangulong Duterte. Number one, syempre yung 2 beses na disbar. Etong si Larry Gadon. Di ba? Wala na sa ayos. Pang gano'n na lang yung bitawan, gano'n. So, pangatlo, etong si Claire. At marami pa. Marami pang mga attorney na talagang, alam mo yun, pinag-aralan nila ng ilang taon yung pagiging attorney nila. Inaral nila yung batas, kung anong tama at maling batas. Kung ano yung tama at kung ano yung mali. Ginulgulan nila ng ilang taon sa pag-aaral yan. Tapos, nung naging attorney ka na at hiningian ka ng opinion mapatungkol sa kasong to, binabali mo. Mas pinapaniwalaan mo yung maling batas kaysa dun sa tamang batas or sa tinatawag na tamang pamamaraan. Sa madaling salita, dalawa lang yan. Una-una, may personal na galit talaga kay Pangulong Duterte dahil parang pati siya nasagasaan, ganun. Pwede rin na mangyari na maaaring pera lang talaga ang dahilan para banatan ng banatan at baliin yung tama para kay Pangulong Duterte. Pwede ganun, pera lang din talaga. Katulad ng ibang attorney dyan na dating pabulag-bulag lang, ngayon biglang naging second lady na. Malalanin niya, nawawala pa naman daw si first lady. Sabi nila, nga pala, ulitin ko. Doon po sa patuloy na nagchat-chat sa akin kung anong balita kay First Lady Lisa Araneta Marcos, kung siya ba ay nakauwi na, kung totoo ba yung issue sa kanya. Uulitin ko lang po yung sinabi ko, ha? Mawalang galang na po sa mga makakarinig nito. Kahit po anong mangyari kay Lisa Araneta Marcos, wala po kaming pakialam doon. Kahit na kung totoo man na nakakulong siya, kung totoo man na nandito na siya sa Pilipinas, kung lahat ng picture edited, wala po kaming pakialam doon. Dahil unang-una, hindi po si Lisa ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang pagtuunan po natin ng pansin ay si Pangulong Duterte na maibalik dito sa Pilipinas. Yun po at makapagbigay po tayo ng tamang impormasyon at balita sa mga kababayan natin dahil alam naman natin na bulag at bingi na ang ibang mainstream media.
kahit po na halimbawa lang mo naman na si Joe Biden ay kabit ni Lisa, wala tayong pakialam doon. Wala tayong pakialam ho doon. Kami po, lalo na ho kaming mga banateros, kahit na ito, masakit man pakinggan pero totoo, kahit po mamatay si Lisa Araneta Marcos sa Amerika, wala po kaming pakialam. Sorry po sa words na yan, pero wala po kaming pakialam. Ang dami po kasi araw-araw po ang mga nagchat-chat sa akin, nagtatanong kung totoo ba ito, kung ito. Kaya lagi ko silang binabara na wala po kaming pakialam dyan. Hindi po ayan ang problema ng Pilipinas. At hindi rin po yan ang problema ng Pilipinas ngayon ay kung bakit ibinigay si Pangulong Duterte sa dayuhan. At ang problema ng Pilipinas kung paano maibalik si Pangulong Duterte dito sa bansa natin, yun po ang inaasikaso namin. Wala po kaming pakialam dyan sa taong yan. Kaya sa mga nagchat-chat po ng paulit-ulit ay parang awan nyo na. Kung ayaw nyo pong mabara namin kayo, or kung ayaw nyo pong mabara ko kayo, tigilan nyo po yung kakatanong nyo sa akin ng ganyan. Wala po kaming panahon dyan. Isang dakilang chismis po yan, ha. Parang awan nyo na. Ako po, iniiwasan ko ho na ma-content ko etong si Lisa dahil hindi naman siya wala naman bakit pag namatay ba yan, kung totoo man niyang balita, nakulong ba yan, bakit? May ikakaganda ba ng Pilipinas? Hindi. Pero kung maibalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, buong Pilipino po magdiriwang dahil sa sobrang saya. Kaya pakiusap po, wag nyo na ho kaming tanongin mapatungkol dyan sa issue ni Lisa Araneta Marcos. Wala po kaming pakialam dyan. Ang pakialam ho namin at ang aming pinaglalaban ay maibalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, maipanalo or manalo ang 10 Duterte senatorial candidate. Yun po ang aming pinagtutunan ng pansin at hindi ho yung buwisit na asawa ni Marcos, ha? Oo, palakpakan. Para lamang po sa kaalaman nyo. Okay? Okay tayo. Okay, tuloy. This Libyan general arrested based on ICC warrant. Nakalagay po sa inyong post, Attorney Sal. Italy releases Libyan general arrested based on ICC warrant. Osama El Masri Najim was detained in Turin on Sunday under an arrest warrant issued by the ICC, or the International Criminal Court, which said he was suspected of crimes including the murder, torture, and rape of detainees in Libya. He was freed on Tuesday, however, due to a legal technicality and flown by an Italian state aircraft back to Tripoli. The Italian Foreign Minister Antonio Tajani made light on the ICC's objections, telling reporters the court is not the word of God, is not the font of all truth. Italy is a sovereign country and we make our own decisions, he added. Nakalagay din po sa article, sa balita ng Al Jazeera, ang technicality kung bakit pinalaya po yung nasabing suspect. Sabi dito, Attorney Sal, the Italian government released the warlord on a technicality, arguing there was a procedural error in his arrest. The ruling by a Rome court that secured the release said Justice Minister Carlo Nordio should have been informed ahead of time, since the Justice Ministry handles all relations with the ICC. The Italian government has close relations with the internationally recognized governments in Tripoli. Any trial in The Hague of the regime would have brought unwanted attention to Italy's migration policies and its support of the Libyan Coast Guard, which it has financed to prevent migrants from leaving. Ang nangyayari po ba ngayon na ating nabasa, Attorney Sal? Nakikita mo ba na may similarities o yun yung kahihinatnan sa kaso ni Tatay Digong sa ICC? Unang-una, ang nag-post yan hindi ako, kundi yung isa sa mga administrator ko, yung aking anak na si Attorney Paulo. At nakita niya nga yan. At maganda ang mga sinasabi sapagkat kalintulad din ng mga sinasabi natin sa ating programa. Yung ginawa kay Pangulong Duterte ay illegal. Doon mo makikita na isang gobyerno
kagaya ng Italy, validates yung palagi kong sinasabi na hindi totoo na walang magagawa ang gobyerno. Na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga iba, abogado, na walang jurisdiction ang hukuman. Ang sabi natin, laging may jurisdiction ang hukuman sa gobyerno pag pinaggawa ka ng mga mali at illegal. Pinapakita ng Italian government na gaya ng sinabi rin natin sa programa ito, paulit-ulit lang natin sinasabi, tayo ay may isang malayang bansa. Meron tayong soberentiya at meron tayong malusog na sistema legal. Kaya hindi po pwede na gagawa ang isang dayuhan, papasok dito ng sa pilitan na dudukutin ng isang mamamayan at ito namang pamahalaan ay tinutulungan pa. O kaya Hayaan pa, itong no? ginawa ng Italian government. Merong isang akusado dyan sa ICC. Dinala ng ICC sa kanila. Ang sabi ng Italian government, hindi, balik mo sa amin yan. Kasi may mali sa pagka-aresto yan. Hindi nasunod yung aming batas dito. Hindi nyo pinaalam ang Italian. Ang masaklap noon, no? Ito ang pinakamasaklap talaga na nangyari. Kapag yung mga kababayan nating OFW nagigipit sa ibang bansa, kaagad pong inaaksyonan ni Pangulong Duterte. Kaagad po na kinukuha or ibinabalik dito sa bansa natin yung kababayan natin yan. Na yun naman yung pinagkaiba ho ngayong nangyari. Alam niyo yung nangyayari ngayon. No? Nangyayari ngayon, gustong kunin ng dayuhan yung isang Pilipino, kagaya nga ni Pangulong Duterte, na imbis na harangan ng Pangulo, kinunsinti pa. Oo, talagang ibinigay pa. No, yun yung dito. So, ibig sabihin, paano na lang, halimbawa, ikaw na nanonood, natripan ka ng ICC. Kunin ko to, gawin kong muchacha dun sa amin. Pwede ko pang gawing punching bag. So wala ganun na lang papayag kasi wala ito na nga lang Kung si Pangulong Duterte nga isa sa pinakakilalang tao at nirerespeto dito sa Pilipinas, ganun lang nila kabilis ibigay. Paano pa kaya tayo na ordinaryong Pilipino? Yun yung masaklap ho dyan. Yun yung pinakamasakit dyan, di ba? Kaya nga itong sinasabi ni Attorney Sal talagang totoo. Yung ibang mga attorney wala na. Siguro baka dahil sa pera. Dahil ikaw ba naman minsan alam nyo yung ugali talaga ng tao nababago kapag dinaan sa pera. Halimbawa, si Attorney Blurred. Hindi ko naman sinasabing binayaran siya pero sinasahuran siya dyan. Ikaw ba naman sa gobyerno ka, sahuran ka talaga. Kailangan naman gawin mong libre yan. No? So, talagang doon may kita nyo, yan ang halimbawa na si Attorney Blurred na dating kritiko or bumabatikos kay Marcos Jr. na biglang naging kakampi. So, bakit? Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam, no? Depende na lang kung pinaamoy siya ng gayuma para sa politika, kaya siya naging ganyan ngayon. Kasi kung matatanda natin, isa rin sa mga kritiko yan, isa rin sa mga nambabatikos sa Administrasyong Marcos. Pero tignan nyo ngayon, todo dipinsa ang puting ina. Ay, sorry. Diba? Kaya nga tinawag siya na second lady. Kung may first lady, siya ang second lady. Kasi kung ipagtanggol niya, parang juwa niya na. Parang, alam mo yun, parang asawa ko yan kahit anong mangyari. Asawa ko pa rin yan. Balik na rin nyo man ang mundo, mali niya man o hindi, asawa ko pa rin yan. So ganun ang nangyayari ngayon. Yung ibang mga attorney dyan, katulad lang si Gadon. Si Gadon, expect na natin kasi ikaw ba naman, first time in history of the world na merong attorney na na-disbar ng 2 beses. So yun, tanggap na natin, accept na natin na tanga-tanga siya. Na talagang bobo yun. So hindi na bago yun sa atin. No? Pero
Yung ibang mga attorney na nagsasalita na kesyo tama yung ginawa ni Marcos, kesyo tama yung ginawa ng ICC, kesyo tama yung ginawa ng Administrasyong Marcos, isang malaking katarantaduhan po yan. Okay, balik tayo kay Attorney Sal. Government o ang presidente. Kaya ang ginawa ko nila, pumunta sila sa Hague, kinuha nila uli, walang magawa ang ICC. Talagang walang magagawa ICC. Kaya kabulastugan yung sinasabing walang magagawa ang gobyerno. Malaya ka, malakas ka, isa kang may sariling soberentiya. Kaya hindi po pwedeng walang magagawa. Kung gusto, kayang gawin. Kaya maganda ko yung ibinigay na halimbawa. Ibig sabihin, ano sabi ng Italian government? Hindi Diyos yung ICC. Kami may sarili kaming kalayaan, may sarili kaming sovereignty. Kaya kailangan ibalik o binalik. Kinuha. Aeroplano nila, kinuha sa walang nagawa ang ICC. O, hindi po ba? Kaya yan ang dapat na gawin ng gobyerno. At natutuwa naman tayo, alam niyo yung abogado, yung lead counsel na si Attorney Nicolas Kaufman, binabasa ko yung mga sinasabi niya. Parang ako nagsasalita eh. Kasi kung ano yung mga sinasabi natin dito, mulat sa Tama. pulpa. Isa Mula lang. pa hindi pa na-arrest si Presidente Duterte, yun din ang linya niya. Nakakatuwa sapagkat parehong-pareho ang takbo ng utak namin. And for that matter, para pareho ang takbo dapat ng utak ng mga abogado kung hindi nakukulayan ng politika ang kanilang opinyon. Ang problema sa mga abogado na iba, pag galit kay Duterte, iba na ang opinyon. Tama. Yan ang mahirap eh. Kaya kung matino kang abogado, kung ano lang ang sinasabi ng saligang batas, susundin mo. Ang iba kasi, kung ano-ano mga ipinapasok, kaya nagkakaloko-loko ang mga opinyon nila. Lalo na kapag kapag nabahiran or nabigyan na ng pira. Oo, katulad na lang yan. Nung nakaraan, di ba, may panaginip tayo na isang opisyal. Isang kilalang opisyal na binigyan ng 3 billion para lang sumunod sa gobyerno. Sino kaya yun? Oo, di ba? Dapat isa ka sa nanguna na protektahan ng bawat Pilipino dito sa bansa natin. Isa ka sa dapat na humadlang na wag ibigay sa dayuhan yung kababayan mo dahil yun ay kapwa mo Pilipino pero wala kang ginawa, ang ngumanga ka lang. Sa halip, mga tauhan mo pa yung sa halip o mga tauhan mo pa ang isa sa mga tumulong para maaresto at madala sa ibang bansa itong si Pangulong Duterte. Yan ang mahirap. Di ba talaga, promise, iba ang nagagawa ng pera? Promise, iba talagang tinatawag na kung hayop ka, talagang sukdulan ng pagiging hayop mo. Kung ikaw kung hayop ka, matatawag na sobrang kahayupan na talaga kapag yan ang ginawa mo. Oo, wala pera-pera ang labanan ngayon Ano sabi ko noon? Noon sabi ko na, di ba, from the very start, walang jurisdiction. Yan hindi yan sinasabi ni Kaufman. Walang jurisdiction. At ilalabas kaya bago pa mag-trial. At sabi niya, kung patas lang itong hukuman ito, i-release kagad yan si Presidente Duterte. Ano pa sinabi niya? Sa akin yung narinig Ano sabi ko? Kasi sabi ng ICC, hindi, may jurisdiction pa kami. Kasi nung umalis kayo, nakaumpisa na kami ng investigasyon. Ano sabi ko sa inyo? Noong paulit-ulit ko na sinasabi, wala pang mga kaso. Nung ako'y tagapagsalita pa lang, sinabi ko na yan, ang investigasyon na ginawa nyo ay hindi yung investigasyon na nakatakda dyan sa inyo. Sapagkat yung investigasyon nyo, ginawa nyo 1 year and 7 months after the effectivity. Ang ginawa niyang investigasyon, preliminary examination, kung meron kayong jurisdiction, kung nasunod niyo yung principle of complementary rule. Pero yung investigasyon talaga, dahil si Fatou Bensouda, humingi ng permiso noong September lamang ng 2021. That's 1 year and 7 months after na pumalas tayo. At yung pong pagkalas, hindi ako rin yun. Ako nagrekomenda doon. Kasi nga,
Hindi ba sabi ni Presidente, wala kayong jurisdiction sa akin. Hindi naman nalatala sa official gazette eh. Sinasabi ng konstitusyon natin eh, hindi mo basta maaaring tanggalin ng buhay ang ari-arian at saka kalayaan ng isang tao pag hindi mo binibigyan ng tamang proseso ng batas. At hindi mo mabibigyan ng tamang proseso yan kung hindi alam ng akusado kung meron bang batas na siya nilabag. At Tama. hindi niya malalaman na may batas kung hindi mo ilalathala. Kaya sabi ni Presidente Duterte, hindi mo naman nilathala sa official gazette yung Rome Statute eh. Yung tratadong yan, hindi mo na ilathala. Hindi ba sabi ko rin sa inyo, sa akin yung rin unang narinig, under Commonwealth Act 638 Section 1, all legislative acts has to be published, those of public interest and of general application. O, kaya nakakatuwa na, yan lang ang gawin mo. Okay ka na. Attorney Mr. Nicholas Kaufman, tuloy-tuloy. No, ang mahirap dito sana sana nga maging patas yung hukuman doon sa ICC. Kasi kung iisipin din ng ICC, wait lang. Dapat ang proseso kasi daling nyo sa korte nyo, doon nyo litisin, pag hindi kinaya ng korte nyo, bigay nyo sa amin. Ngayon, may ano pa doon, may marami pang option doon. Maaaring hindi ibigay, hindi papayag ang administrasyon kasi tangina, parang hindi mo nirespeto ang batas ng bansa mo mismo. Ikaw mismo ang parang kinahiya mo yung sarili mo. So yung ginawa ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte, ang lumalabas doon is parang kinakahiya ni Marcos Jr. ang batas ng Pilipinas. Yan ang totoo. Yan ang yan ang isa sa mga katotohanan. Kaya tayo, naku po na mahirap na talaga. Kaya yung tignan nyo kawawa, ang pinakaisa sa mga kawawa dito at maaaring pwedeng matulad sa ginawa kay Pangulong Duterte, yung mga kababayan nating hero, OFW hero abroad. Alam nyo kung bakit? Kasi isipin nyo maigi, paano na lang na sa Amerika may naging krimen na itong isang OFW tangkang saktan, tangkang gahasain na tapos nag-self-defense or napatay niya or anong nagawa niya doon sa kanyang amo na nadayuhan. Ang masama ho nito, baka biglang sabihin nung tiga-ibang bansa na ibigay mo sa amin yung kababayan mo. Ang masaklap po nito, hayaan na lang ho ng gobyerno yan. Kung nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat ho ng mga OFW na nasasangkot ng isa ng kaso doon sa ibang bansa ay kinukuha, pilit at ginagawan talaga ng aksyon ni Pangulong Duterte para maibalik sa Pilipinas. Sa panahon ho ngayon, yung administrasyon ay binibigay niya yung mga Pilipino sa ibang bansa. At yun nga, kawawa nga dyan yung mga kababayan nating hero abroad OFW na sana wag naman, ako po, nakakawa naman. Sana kahit papaano mga OFW, mag-ingat kayo ng gusto dyan dahil kung buti sana kung si Pangulong Duterte pa rin ang presidente, kaso iba na. At iba na din yung daloy ng pag-iisip niya. Kaya medyo kailangan nating doble ingat. Walang magtatanggol talaga sa atin. Naku po. Tatawan-tawanan ka lang pag tinanong ka ganun lang gagawin niya kapag in-interview na. So yan mga manateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo doon pala mabalik ko tayo doon sa sa pinaka-topic natin na kung sino nga talaga ang nagmamando kay Marcos Jr. So antayin, babasahin ko na lang po ang comment section dyan kung sino ba sa inyong palagay ang kumukontrol kay Marcos Jr. So yun, hanggang dito na lang video natin. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses na
banateros ay tinutulungan.